First cause fallacy ba? O ang fallacy ng atheism na walang first cause? Nako, Philo Kiko. Nahuhulog ka na naman sa strawman argumentation at red herring. Simulan natin. So, Kiko, sinasabi mong contradiction yung everything that begins to exist has a cause. Tapos iniisip, everything needs a cause except God. Contradiction ba? Mali yatang pagkaunawa sa premise. Ganitong argument, everything that begins to exist has a cause. Premise 1 yan. Premise 2, the universe had a beginning. Therefore, the universe has a cause. Hindi po sinabing everything has a cause. Ang sabi, everything that began to exist has a cause. Well, ang Diyos walang simula. Siya ay eternal. Kaya siya ay hindi sakop sa kondisyon. Parang ganito. Ang tanong, sino ang nanganak sa binata? Nonsense. Kasi ang binata ay walang anak. Ganon din ang tanong na sino ang lumikha sa Diyos? Walang sense din. Since God is eternal, so to speak. And, ayan, naalala ko tuloy din yung naging argument no, ni Sensei Ilo dito. Sabi ni Kiko, causality only applies inside the universe. Pero, bakit mo pinapalagay na ang causality ay nakakulong lang sa nature? Metaphysical principle ang causality, FYI. Hindi to invento ng physics, hindi to product ng Big Bang. Bago pa nagkaroon ng nature, may logic na. At kung tatanggihan mo ang causality para lang hindi umabot sa Diyos, di, sad to say, winasak mo na rin ang basis ng science na ginagamit mo sa bawat arguments mo. Okay, sinasabi mo na naman, God did it. At ito raw ay non-explanation. Kaso, teka, hindi ba ang mismong mga theory sa physics like multiverse, dark matter, at string theory hindi rin direktang observable? Pero tinatanggap ito ng mga scientists dahil may epekto ito sa mga bagay na naobserbahan. At tulingan din ng Panginoon. Hindi siya physical pero may epekto siya sa reality. Paano? Moral law, rational order, fine-tuning of the universe, consciousness, and even the resurrection of Jesus. Ang hindi mo nakikita ay hindi automatic, hindi agad totoo. I guess you must have to do your homework, Kiko. Ay, naku po, ayan na naman tayo sa tanong na, what sustains the sustainer? Tanong din ito na nagpapakita ng kawalang lalim sa metaphysics. Kung ang Diyos ay eternal, necessary, at self-existent, hindi siya nangailangan ng sustainer. Come on, He's the sustainer of all things. Kung may nagsusustain sa Kanya, so hindi na siya Diyos. Parang sinasabi mong, kung ang final foundation ay totoo, sino ang foundation ng foundation? Wala. Kasi kung meron pa, hindi yun ang final. Ay, naku po. And ayan, naalala ko yung argument naman dito ni Vox. Now, why not say the universe is the necessary being? By the way, balikan ko muna si Kiko. Sinasabi mong the universe just is, kaso may simulang universe, nagbabago, naluluma, like on the second law of thermodynamics, at dependent. Ang tunay na necessary being, hindi pwedeng nagsimula, hindi nagbabago, hindi naglalahong parang bula. So kung pipili ka ng necessary being, Kiko, mas may sense pa na pili ng eternal, spiritual, immaterial, unchanging mind. Hindi material na palaging nagbabago. And how about entropy disproves God? Ganito kasi ang argument ni Kiko eh. Ang universe dynamic, kaya hindi kailangan ng winder upper. Pero saan galing ang energy, matter, at time na gumagana sa entropy? Okay, second law of thermodynamics, point by point. Ang energy ay nawawala sa usable form at ang system ay papunta sa disorder system. Kumbaga, pero bakit nagkaroon ng ordered state sa simula? Please answer that. So, you see, hindi ito sagot ang entropy. Ito ay ipinapalagay lamang. So, kung walang Diyos na nagbigay ng initial order, saan nanggaling? Saan nanggaling? Random chance?
quantum vacuum. Pero saan galing yung quantum laws? Bakit may anything instead of nothing? Well, first cause does not mean Christian God. Okay, totoo naman. Ang cosmological argument ay hindi agad-agad nagpapatunay ukol kay Kristo. Pero ganito yan. Step 1, my first cause. Step 2, ang cause ay eternal, immaterial, all-powerful, personal. And step 3, sino sa history ang nag-claim na siya yun at pinatunayan ito by means of His resurrection? Correct. Jesus of Nazareth. So, ang first cause argument ay pintuan papunta sa evidence ni Kristo at walang ibang character sa history ang kayang ituloy ang argument maliban sa kanya. I remember what you said in one of your videos, Kiko, when you said, if you cannot accept an eternal universe, why accept an eternal God? Sagot, ang Diyos na walang hanggan ay may capacity to explain. However, ang eternal universe ay epekto na walang cause, order na walang source, at logic na walang isip. Sa dulo, ang pinakatanong po natin ay ito. Sino siya? At kilala mo ba siya? My friends, ang Diyos ay hindi pantapal sa kawalang kaalaman. Katunayan, siyang foundation ng lahat ng ating nalalaman. Well, kita-kits po sa isa na namang panibagong video.